lumalaganap at ito, nag-viral yung sinabing pagkatiwalag daw ni Catherine Bernardo na isang artista sa Iglesia ni Cristo. At ayon sa mga nag-comment na tiwalag siya dahil sa pag-endorso ng politiko. Totoo kaya yan? Pero bakit ang INC mismo nag-i-endorso ng politiko? Pero dapat bang malungkot pag matiwalag sa siktang Tatag ni Manalo? Dapat magiging masaya ka dahil una, kumalas ka na sa bitag sa siktang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. At pag may mabasa sa Biblia, abay, maling sali na. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo. Kaya dalawa daw Diyos, maling salin ng Hebreo 1:8. Maling salin ng Hebreo 1:8. Uli, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1:8. Yun ang problema. Pag may mabasa, maling salin na. Dalawang bisis na natin ito tinatalakay pero na wala tayo sa ere dahil na-burn out. So, tatalakayin natin ito muli. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga taga-subaybay? Welcome po. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero sasagutin natin, lalo na itong nakakatakot na aral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Una, yung mabasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos, maling salin na daw. Kaya para sa kanila, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, tao sa likas na kalagayan at hindi Diyos. Pero kung sinabi man ni Jesus na siya ay Diyos, abay, ibig sabihin daw, hindi siya Diyos. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Dapat kasangkapan siya. Ang kinasangkapan niya, yung anak niya. Anak niya yun, hindi Diyos si Kristo. See? Pag sinabi daw na siya ay Diyos, ibig sabihin hindi na siya Diyos. Opisyal kaya ito na aral ng INC? Ano sa palagay niyo? Opisyal talaga yan na aral ng INC. Bakit? Dahil kahit sa kanilang Pasugo Magazine, alam nyo ba, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, tinatawag ang ating Panginoong Hesus daw na Diyos. Kahit hindi siya Diyos. Imagine, sa ganung uring aral na yan, kung may mabasa sa Biblia na Diyos si Kristo, maling salin. Pag may mabasa na tinatawag, pinatunayan ng pasugo nila, na tinatawag lang na Diyos, pero hindi Diyos. Balikan natin ito pasugo. Ito mabasa. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lamang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos gaya sa ating mababasa sa Juan
12:42. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa'yo eh. Dapat kasama. So, asan ka mangunguhang argumentong yan? Pag sinabing ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, sinabi niyang Diyos, ibig sabihin, hindi talaga siya Diyos. So, kaya, tulad ni Catherine Bernardo na isang artista na natiwalag sa INC, di dapat ikahinayang kumakalat itong video na ito at ayon sa iba, dapat lang na magtiwalag siya sa kanyang tumiwalag siya sa kanyang sarili. Pero ayon naman sa mga nagkomento, hindi siya tumiwalag. Tinitiwalag talaga dahil nag-endorse ng politiko at bawal yan sa iglesia. Pero ang INC nag-endorse, di po ba? Kaya sa mga kapatid natin na nasa INC at natiwalag sa INC, dapat kayong magpasalamat niyan. Lalo na kung natiwalag una dahil nakaalis kayo sa bitag sa siktang hindi naniniwala na si Kristo Diyos. 2 bisis ito di natapos dahil nawalan tayo ng kuryente. So, ipagpapatuloy po natin ito mga kapatid. Sa pagtalakay itong kaugnay sa pahayag ng munting kaalaman, isang kaanib ng iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. Pero bago diyan, acknowledge muna natin ang mga pumapasok ngayon, no? So, may schedule tayo sa Kiangan, Mountain Province, kita-kita po tayo, no? Diyan sa Kiangan. So, si Hunter Traveler, si Joaquin Mosquito, at lalo na diyan kay Father Ri, no, Balungkit, no? At mga lay ministers. Si Freji Rosima, si MG Tumang, si Brother Joseph P.H., George P.H., Saya Noybisais, ang batay tatawaging walang hanggang ama. Hindi lang walang hanggang ama, mabasa din diyan na tinatawag siyang Diyos na makapangyarihan. Si Shadow Con, mayroong mga halos mabaliw pag natiwalag. Pero wala naman dapat ikaakala sa pagtiwalag, masyado lang bulag. Dahil mula pa sa bata kung handog ka, yun talaga ang aral ng INC. Pag mawala ang pangalan mo sa tala ng tagapamamahala, abay di ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Ganon ang kanilang aral. Pero, huwag kayong mabahala pag matiwalag kayo sa INC dahil nakalas na kayo. Nawala na kayo sa bitag sa iglesyang di matanggap na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Incarnation. Si Jan Noela Sanico, shout out dito sa Jinsan. Si Jimmy Lopez sa Marikita City. Si Mark, kala mo taga-bantay talaga sila. Sa lahat natin mga sumusubaybay ngayon, si Jan sa pananampalataya at katweran, Imelda Maso sa Romblon, si Bini Borromeo sa Albay, si Anthony Alvarado at Zero Amero Alanis, sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon.
welcome po. No, Roland Domingo, si Jumer. Okay. So, okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Ipagpatuloy natin yung nawala kasi, no, na pagtalakay, naputol ito ang pagtalakay natin sa Munting Kaalaman channel na Iglesia ni Kristong Kaanib. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Kristo ay tao talaga at hindi Diyos. Sa Yun, napatunayan talaga para sa kanila na ang ating Panginoong Kristo ay tao at hindi Diyos. Una, hindi yan totoong napatunayan. Bakit? Dahil sa mga debate daw, kung hahanapin asan mabasa na ang ating Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Alam nyo ba ano ang argumento ng mga ministro ni Felix Manalo? Magugulat kayo. Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate. Kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Jose, hindi dapat itanong, hindi dapat ito hanapin kung saan mabasa o sinabi ba ni Jesus na siya ay hindi Diyos. Kaya paano napatunayan? Pinipilipit nila, lalo na yung deklarasyon ng pananampalataya ni Santo Tomas na napakita ang ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Pero ang kanilang argumento diyan, abay, si Tomas ay nagulat lang. Alam niyo, sa mga Hudyo, bawal nila na magiging ekspresyon ang Panginoon ko at Diyos ko. Bawal. Malaki talaga ang kanilang respeto. Kaya itong sabi ni Santo Tomas sa San Juan 20:28, Panginoon ko at Diyos ko, abay, ang palusot ng INC dito, ano? Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito, Yung dating salin ng dating Biblia. salin. At sa ibang mga bersyon, ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, Jose, napansin niyo mga kapatid, pag mabasa sa Biblia, nagkaproblema sila sa salin dahil nagpahayag daw ang ating Panginoong Hesus. Declarative na pahayag kaugnay sa pagka-Diyos. Si Tomas sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Yun ang problema. Wala namang sariling salin sa Biblia. Pagkatapos, ang interpretasyon, mali ang mabasa sa Biblia. Sino ang nagsabing walang sariling salin? Sila mismo. wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. So, hindi ginagawa yan ng Iglesia ni Cristo. Wala silang salin. Namimili lang sila ng Biblia, nakibasa ng Biblia, pagkatapos pinipili ang nakasulat sa Biblia. No? Pag may mga nakasulat na di mabasa sa yung nakasulat na talagang mabasa na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos,
magkaproblema sila sa salin. Balikan natin si Ramil Parma. Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan ng nakita na tumas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito, Yung dating salin ng dating Biblia. salin at sa ibang mga bersyon, ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya So, yun. Paano napatunayan na sa salin mismo na binasa nila, nagka-problema na. Tuloy natin. Kalagayan po, no? Papatuloy lang po natin ang ating ginagawang pagtutuklas ng ating Panginoong Kristo po ay talagang hindi po Diyos sa likas na kalagayan po, no? Ang Panginoong Kristo po ay tao po. Kristo po ay tao. So, ang ating Panginoong Hesus ay tao. Una, di tayo tutol na ang ating Panginoong Hesus ay tao. Dito natin yan, mga kapatid, ha? Di tayo tutol na ang ating Panginoong Kristo ay tao. Dahil sa bagong tipan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun ay incarnation. Kaya, kung ginagamit nila, ulitin natin ang salin na Contemporary English Version, tama yon na nakasulat sa salin. There is only one God and Christ Jesus Christ is the only Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all of us. Ito ang talata na sinasabi nila, di po ba, si Kristo ay tao? Pero, una, tandaan ninyo, kung ginagamit nila ang salin na ito na Contemporary English Version, but di nila basahin at ipakita ang Philippians chapter 2, verse 6 sa Contemporary English Version. Christ was truly God, but He did not remain equal with God. See? Yun ang iniiwasan nila, mga kapatid. Dahil butata ang doktrina nila na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Tuloy natin. Kilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa pinapakilala yung anak na sa langit pa doon anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang Yan, tinatalakay niya si Eliseo Soriano. liban sa akin. Malinaw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas, magpakailanman ang aking salita, iisa, magpakailanman lilipas, iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya, pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin nun, pag dumating ang araw magkakaroon ng Diyos na si Kristo, mali na yung sinabi niya. Magkakaroon ng Diyos pagdating sa araw na si Kristo. Una, nasa pasugo magasin ninyo yan. Ang problema lang, eto'y pinipilipi talaga na si Kristo'y tinatawag na Diyos. Ito. Balikan natin. Agosto 1939, page 17, ni Benjamin Santiago. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lamang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya ay kinakaruunan ng mga salita ng Diyos, gaya sa ating mababasa sa Juan 12:42. Nasa pasugo nila yan, tinatawag na Diyos, pero hindi Diyos. Itinutulad po ni nasa Brazil yung pumanaw na tinutulad niya sa kanyang sarili. Na yung 666 dati, ang aral niya dati, yung pagdating ng 2018, iba na yung 666. Dati ang aral niya 666, si Pope Francis. Yun ang aral niya dati.
Yung 2018, hindi na doon si Pope Francis yon, no? Tinutulad niya yung sarili niya doon sa Diyos. Ang Diyos, pag sinabi niya, So, yun. Di na tayo magtaka kung bakit pabago-bago si Eliseo Soriano ng kaniyang aral nung nabubuhay pa. Wala silang dugma. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Di ba ba? Kahit sa mga aklat nila at aklat na isinulat ni Felix Manalo, pabago-bago kung sino ang itinuturo nila ng nagtatag sa simbahang Katoliko. Oh. Kaya, nang tinanong si Ramil Parba sa debate, anong sagot niya? Lumang tugtugin na yan. Oh. Lumang tugtugin dahil mahirap sagutin yung tanong ni Father Darwin. Tuloy natin. mula pa lang, ako'y Diyos at hindi tao. Ha? Ibig sabihin nun, yung panahon na yon, siya talaga ang Diyos kahit Oh. O na ako'y Diyos, hindi tao. Di tayo tutol dyan na ako'y Diyos, hindi tao. Yung ginagamit niya ay Oseas Kapitulo 11, versikulo 9. Di niya binanggit, pero yun talaga ang argumento ng INC. Ito ang mabasa. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Yon ang argumento. Ginagamit din ito sa mga balik Islam. Pero sa kanilang paggamit sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na ako'y Diyos at hindi tao, maling gamitin ito, mga kapatid, na pasinungalingan ang doktrinang inkarnasyon kung ang pagkatawang tao ng anak ng Diyos. Una, naisulat ang Oseas chapter 11, 9, lumang tipan. Lumang tipan, ibig sabihin, hindi pa nagkatawang tao ang Diyos anak. Kaya maling sabihin na itatanggi nila na naging tao ang Diyos anak. Maliwanag ang kahulugan sa Oseas Kapitulo 11, versikulo 9, na ako'y Diyos, hindi tao. Ibig sabihin, hindi siya katulad sa taong magagalit. Nabasa naman natin yan, mga kapatid. Di ba? Pero, hindi yan nagpapahiwatig na ang anak ng Diyos ay hindi magkatawang tao. Okay, tuloy natin. Pati si Kristo, siya pa rin ang tunay na Diyos. Kaya nga pinakailan ni Kristo tunay na Diyos eh. Nalilito lang kayo, maling salin. So, yun ang takbo nila. Pag mabasa na tunay na Diyos, maling salin na. Paano nila sasabihing maling salin na sila mismo, wala naman silang sariling salin ng Biblia, nakibasa lang. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Kaya nila, pero wala silang sariling salin. At pag may mabasa, ang argumento nila, abay, maling salin. Kaya, huwag kayong maghinayang pag matiwalag kayo sa siktang ito. Dahil sa totoo, mga kapatid, maliban lang kung inusinting-inusinti ka, kung alam mo talaga, di ito ang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, hindi ito ang simbahang magdala sa inyo patungong langit. Ulitin ko, ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, hindi ito ang tunay na simbahang magdala sa inyo patungong langit. Maliban lang kung inusinti ka dahil through no fault of their own, do not know the true Church of Christ,
or even his gospels. But nevertheless, seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. They too may receive salvation. Tuloy natin. Siyempre, nagkatawang tao yun. Hindi na, boss, ang nagkatawang tao, hindi Diyos. Ang nagkatawang Jameson Gayo, ang nagkatawang tao po, ang salita. O, ang nagkatawang tao daw, ang salita. Tandaan ninyo yan ha, ang nagkatawang tao, ang salita, hindi Diyos. Ituloy natin. Yung salita, yun yung Diyos. O, see? Yung salita, yun yung Diyos. Ang nagkatawang tao, hindi Diyos, yung salita. Pagkatapos sinabi niya, ang salita, yun ang Diyos. So kung ang salita ay Diyos, at ang salita'y nagkatawang tao, yun ang incarnation. Kaya, tingnan natin ang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1, mga kapatid, sa Latina Vulgata Biblia, ito ang mabasa natin. En principio erat verbum erat apodium et Deus erat verbum. Yun ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, mga kapatid. Ibig sabihin, Latin kasi is the official language of the Catholic Church. Yung sinabing, en principio erat verbum, nang sa pasimulay ay nandoon na ang salita. At anong kasunod? Et verbum erat Deum. Ibig sabihin, ang salita ay kasama ng Diyos. Ano ang sunod? Et Deus erat verbum. Na ibig sabihin, ang salita ay Diyos. At kung ipatuloy natin pagbasa, ang mabasa sa Latina Vulgata Biblia sa talatang 14, di ba ang mabasa diyan sa Latin? Et verbum caro factum est. Na ibig sabihin, ang salita ay naging laman. So, ang salita ay naging laman. No? At sa Tagalog na salin, ito ang mabasa natin. Naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Okay? So tuloy natin ang kaanib ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. Kay Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita ng sa akin, kundi narinig ko sa Ama. May pinagkaringgan siya. Hindi niya sinabi narinig ko sa sarili ko. Pakinggan niyo po MCGI, mali po ang aral ng Iglesia. Renzi Shimoyama. Idol ko po si Brad Eli. Bata pa po ako, 2004, mahigit pa. Idol ko po si Brad Eli. Kaya po ako nag-Iglesia ni Cristo dahil po kay Brad Eli. Bakit? Sa dami ko natutunan na Biblia, sa verses na ikot-ikot, napakahusay talaga ni Brad Eli. Pero natuklasan ko, may mga maling aral. Mas maganda aral ng Iglesia ni Cristo. Dahil ang pagiging iglesia niya dahil daw sa pangangaral ni Eliseo Soriano. Pero nagustuhan daw niya ang aral ng Iglesia ni Cristo. Sa palagay mo, yung umanib sa grupo ni Eliseo Soriano, di ba nila nagustuhan ang aral ni Soriano? Nagustuhan din. Pero di nabatayan yan na dahil nagustuhan nila, totoo na ang kay Soriano. Ganon din ang sa INC. Dahil kahit pa nagustuhan mo ang aral ng INC, di yan makapagbabago sa katotohanan na ang INC 1914 ay naitatag lang sa 1914 sa Punta Santa Ana, Manila ni Felix Manalo. Tuloy natin. Brad Eli, ang kinalamang niya lang, maraming tatanong sa kanya, kaya nalalaman. Ang Iglesia ni Cristo tahimik lang din nagpapatanong dati. Ngayon,
pupunta ka sa kapila, sasagutin ka nila, mas bumilib ako sa Iglesia ni Cristo. Renzi Shimoyama, mas bumilib ako sa Iglesia ni Cristo, pero naging idol ko si Brother Eli, hindi ko tinatanggi yan. No? Kasi may mga aral si Brother Eli na pilosopo. Ito pa, sabi ni Brother Eli, sabi niya, ito akin lang to pero idol ko si dati. Ano yan? Hindi po mali po yan. Renzi Shinoyama, ito pakinggan mo to kung mali si Eli. Ang sabi niya, sabi ni Kristo, ikaw na makilala na tunay na iisang Diyos na tunay. Nagtanong sa kanya isang member. Hindi ko member sabi, Sabi ba naman Eli, syempre kaya tumingala siya, ikaw isang tunay, kasi yung isang Diyos nandito sa baba, andito pa siya, hindi pa siya umakit sa langit. Ganun ba yun? Ibig mo pala sabihin, si Kristo. Kaya sinabi niya, ikaw na kaisa isang tunay. Kasi nandito to sa lupa, hindi pa daw umaakyat. Ibig pala sabihin, kapag si Kristo nandito sa langit, doon na siya magiging Diyos ng mga tao sa lupa. Hindi ba porket pag nandito si Kristo, Diyos siya na rin ang Diyos? Di ba? Yun, Juan 17, 3 yan ang kadalasang ginagamit ng INC para pasinungalingan na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos. Juan Kapitulo 17:3. Pero kung mapansin ninyo mga kapatid, dahil nagka-problema talaga sila, malaking problema talaga nila, yung only true God, no? Sa Juan 17:1-3. At madalas itong ginagamit sa Iglesia ni Cristo, kahit na sa mga Muslim, para pasinungalingan nila na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dahil ang argumento nila, pag sinabing ikaw Ama ay iisang tunay na Diyos, yung only o iisa, kung si Kristo ay Diyos, ilan daw umano ang nag-iisang Diyos? Yun ang madalas na tanong ng mga ministro sa mga debate, sa mga public debates, mga kapatid. Kahit sa online debates, no, ng kanilang mga miyembro, pag sinasabing iisang tunay na Diyos o only God, meron pa bang iba? Yan. Kaya nahirapan sila sa pagtanggap, lalo na sa Ehad, no? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Kung ano ang ibig sabihin. Una, kung isasarado nila talaga ang kanilang pag-unawa sa salitang only, iisa, na tanging yun lang daw at wala ng iba, then ibig sabihin mga kapatid, tanggapin nila na si Noe lang ang nabuhay, wala siyang kasama sa kanyang pamilya. Bakit? Pansinin ninyo, itong mabasa sa Genesis Kapitulo 7, 23. Itong mabasa. They were wept out the earth, and only Noah was left, and those with him in ark. So, may conjunction, and, pero may mabasa na ano daw, only Noah was left. Pero may conjunction dito, and those with him in ark. So, diyan mga kapatid, paralel na paralel ito sa Juan 17:3 na only true God, dahil may conjunction, and Jesus Christ. So, sa case ni Noah, malinaw na ang unang konteksto only was left. Nasa Tagalog pa, yun lang ang nakaligtas. Pero may continuous papunta sa dulong konteksto. Kaya may conjunction na yung only was left. Hindi lang pala si Noe ang tinutukoy. May kasama pa si Noe. At yon ang kanyang pamilya na nakaligtas din sa baha.
Kaya kahit pa si Noe ang tinutukoy na only was left, pero yung kasama niya, pamilya, yon ay kasama sa only was left. Dahil sa conjunction, dahil sa connector naan. Same goes with John chapter 17 verses 1 up to 3. Pinakilala ni Jesus ang Ama bilang iisang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil may conjunction an si Jesus sa kontekstong iyon bilang iisang tunay na Diyos kasama-sama. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Tinawag nga ni Tomas, o Diyos ko, di ba yung paniniwala nyo, o Diyos ko, kahit mali naman si Brad Eli, yung Diyos ko, kay Tomas, 1:20-28, Panginoon ko at Diyos ko. Ha? Kasi at yun Panginoon ko at Diyos ko. Hindi sinabi Panginoon o Diyos ko. Oh, so, imagine, dito talaga, pinag-aralan nila kung paano nila pa sinungalingan. At umano ang nakasulat sa Juan Kapitulo 20:28, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi daw, Panginoon ko o Diyos ko. Oh. Pero conjunction yan. Isang deklarasyon sa pananampalataya yan. Na kung balikan natin sila si Parba, nagkaproblema sila sa salin. Bakit daw? Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan ng nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito. Yung dating salin ng Dating Biblia. salin. At sa ibang mga bersyon, ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pagka Yan. Nagkaproblema talaga sila sa salin. Dahil si Tomas ay nagpahayag umano sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Hesukristo. Tuloy natin. Panginoon at Diyos. Oo na, Panginoon at Diyos ko, conjunction yan. Sino tukoy? Ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang palusot ng ministro ay nagulat lang si Tomas. Kaya di paniwalaan dahil nagulat lang si Tomas. Tuloy natin. Diyos ko, ibig sabihin, dalawang tinutukoy. Diba? Isang Panginoon at isang Diyos at isang Panginoon tagapagligtas. Oh, so dalawa ang tinutukoy daw. Isang Panginoon at isang Diyos na tagapagligtas. Oh. Imagine, yun ang interpretasyon, dalawa ang tinutukoy. O na. So kung pag-aralan natin, yung Panginoong tagapagligtas, hindi ba yun ang ating Panginoong Hesukristo? Okay. Tingnan natin ang Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Oh. So, alam niyo ba, sa INC dito, para pasinungalingan nila, iba itong Diyos at iba itong tagapagligtas na si Hesukristo. Yung dakilang Diyos, yun ang Ama. Yung tagapagligtas, yun si Jesus. Ganon ang kanilang interpretasyon. Oh. At hindi daw ito'y tumutukoy sa ating Panginoon Hesukristo. Mali sila diyan. Tuloy natin. Ang kaanib ng ni Manalo. Diba? Napakalinaw. Kaya mali po yan. Doon ako nadismaya po kay Eli. Nadismaya po ako doon. Sabihin mo, tunay na Diyos, doon.
Ha? Tapos yung tunay na Diyos nandoon daw. Kaya daw tinawag na ikaw kasi isa daw dito sa lupa pa hindi pa umakyat. Ibig Okay. So,